So ito po yung dilema ng ating mga kabataan at maging ng mga magulang nila. Hindi po nila alam na sila po ay nire-recruit. Kasi ang recruitment po ng CPP, NPA, NDF sa eskwelahan ay hindi naman po direct recruitment. Nasasabihin, uy, Pogi, ganda ng katawan mo ah. Bago sumama sa amin, dahil ka namin sa bundok, bigyan ka namin ng Armalite. Hindi ho ganun eh. Ang pag-recruit po ay deceptive. Deceptive na hindi ho alam ng bata na nire-recruit pala siya. Ang akala ng bata, siya ay kinilala, kinaibigan, para maging kaibigan. Yung pala, kinilala kinaibigan para ma-recruit sa CPP, NPA, NDF. Kaya pares lang po yung istorya. So, importante po yung awareness at ako po nagpapasalamat na nabigyan po ito ng pagpapahalaga sa araw na ito para malaman ng maraming mga Pilipino, mga magulang at mga estudyante na meron talaga recruiter sa eskwelahan. Ang problema lang, hindi nila malaman kung sino kasi estudyante rin eh. May ID rin. Babae, lalaki. So, LGBT. Parehas po yan. So, importante po malaman ng mga bata kung sino po yung recruiter para maproteksyon natin. Next slide, please. So, ito po yung ginawa namin recruitment pattern. Makikita po niyo sa left side, ito po yung level of agitation ng bata, sa kaisipan ng bata, na nilalason sa pamamagitan ng agitational propaganda. Kaya makikita po niyo yung transition ng mga bata, dati mabait, masunurin sa magulang, marespeto, masipag mag-aral. After 1 semester, pumasok sa eskwela at nakagat ng nagiging wild, nagiging bastos, palasagot sa magulang, at hindi nagpapaalam, wala ng respeto sa magulang. Yan po yung nakikita po nating transformation sa mga kabataan na nare-recruit ang CPP, NPA, NDF sa kanilang eskwelahan. Yung graph na mapakanan is yung pong simula po nung na-recruit yung bata habang tumatagal siya sa CPP, NPA, NDF. Next slide, please. Ang recruitment po ay normal nagsisimula every June. First day of classes. Yan po, kasi very vulnerable po yung mga first year students sa recruitment sa first day of classes. So, pumapasok sa PUP po, dati pumapasok sila sa mga classroom na wala pong professor. Kasi di ba, pag first day of classes po, ang nangyayari dyan, papasok po yung professor. Sabi ng professor nyo class, pass your class card. Pagpasa ng class card, lalagyan ng lastiko, sabay tatak-tak, see you next meeting. Di ba? Dahil po yung mga first year po natin, black section po sila, hindi po sila umaalis sa room nila. Inaantayin po nila yung professor para susunod na subject. So yung pong window po na yun, na oras na yun, is the window of opportunity sa mga recruiter. Papasok po yan, gamit po yung kanilang strategy na room to room. Papasok sa classroom, sabihin sa mga bata, ate, kuya, pwede ba kami mag-info drive tungkol sa org namin? Siyempre, yung mga first year po, pwede naman lang akong kontra. Pagpasok po niyan, magkasalita po yan, alam nyo ba kung bakit 12 pesos per unit lang ang tuition fee sa PUP? Yan ay dahil sa sama-samang pagkilos sa mga militanteng scholar ng bayan. Ganun linyada po, binabanat. So pag meron pong first year na nagtanong, ibig sabihin na arouse yung kanyang interest. Diba? Ibig sabihin, interesado siya. Potential recruit na po yun. Nilalapitan po nila yung kinukuha yung pangalan, cellphone number, schedule, hilig. Yan po yung mga basic information na kinukuha nila sa mga bata na re-recruit po nila. Tapos, sinasama po yan sa isang collective. Sa mga data na recruit sa room to room, sinasama sa isang collective. Sa isang collective, may isang cadre po na nagsusupervise sa pag-i-indoctrina sa mga bata. Nilecturean po yan ng tuition fee increase, oil price increase, wage hike, 125 wage hike increase, 750 na ngayon. Tapos, yung PEPSI, yung Philippine Economic and Political Situation. So, yun po yung mga unang mga agitational propaganda na inilecture sa mga estudyante para magalit po sila. So, yung pong kanilang methodology is AOM, Arouse, Organize, Mobilize. Nangyayari po yung Arouse, Organize effort nila every first days of classes po. Yan po sa June. Pagdating po ng July, pakipindot, andun po yung mobilization. Ibig sabihin, lahat po na na-recruit sa room to room at na-indoctrina nila during the month of June and early part of July, minomobilize po nila sa anti-SONA rally. Kaya makikita po ninyo yung level ng infiltration sa eskwelahan, kung gaano karami yung sumasama, na isasama nila mula sa school papunta sa SONA rally. So yun po yung AOM nila, Arouse, Organize, Mobilize. Yun po yung first mobilization. After po yan, balik po sa lecture, rally, lecture. Next slide, please. I-elevate na po yung bata. Lahat po ng mga bata na nagpakita ng interest talaga, hindi bumitaw. Kasi yung iba po, hindi naman lahat na-recruit eh. Actually, tama po yung sabi ni Teddy Casino na hindi naman lahat ng anak bayan na nag-recruit nag-NPA. Hindi naman talaga lahat. Pero sabi ko nga, wala naman ako nakita ng estudyante na member lang siya ng English Club, o kaya Math Society, o kaya choir, na diretso nag-NPA. In my 27 years sa AP, bago ko nag-retire 2017, wala akong nakitang estudyante. Yung
member lang siya ng English club, diretso nag-NPA. Lahat ng mga estudyante na nakita namin, napatay, nag-surrender, nawala, iisa yung pattern ng recruitment. Nagsisimula sa LFS, Alakbayan. So doon po, i-elevate na yung bata, kabataan makabayan na siya, gaya ng nabasa natin kanina, si Kaliway, bibigyan siya ng koda, at bibigyan siya ng mas malalim na pag-aaral. Lecture po yan, lecture, rally, immersion sa mga manggagawa, sa mga strike ng manggagawa, immersion sa mga magsasaka, yung po tinatawag ng BMI o Basic Mass Integration. So after po niyan, pagdating po ng December, papasok na po yung kanilang exposure trip to the countryside para mag-integrate sa mga NPA. Yan po yung kanilang diadala po. Kasi po, before, kapag December po, ang gobyerno po natin nagdedeklara ng unilateral ceasefire. Diba? Kada December po. United Season ceasefire po yan. Nagkakaroon po ng SOMO, sa Special Military Operation, at SOPO, yung ating AP at PNP. So, yung pong suspension po ng operations ng military at police, window po sa kanila yun para makapag-celebrate ang anibersaryo ng CBP, ng Communist Party of the Philippines, noong December 26. Excuse me. Yung December na yan, sinasabi mo, integrate with NPAs. By the time, estudyante pa rin sila. Estudyante pa rin po yan, sir. Estudyante pa rin po. Yes, sir. So meaning, itong movement nila sa integration, ano yan? Sanction ba yan ng school? Hindi po, sir. Sanction ba ng teachers? No, Wala. sir. Sariling sikat na yan nila. Sarili sa organization, sa KM na yun, sir. KM na yung nagpapasampa. Tapos, hindi kayo na-alarma, Mr. President, na may ganun pala, umakit sa bundok yung estudyante nyo, hindi nyo nalalaman yan? Paminsan-minsan po ay may lumalabas sa dyaryo na estudyante ng PUP daw na nahuli o na naging casualty sa isang enkwentro. Yun po ay nakakarating sa aming kaalaman. Pero yun nga po, hindi lang naman po sa PUP merong ganitong uri ng recruitment. At Alam ko. Kaso ikaw nandito, ikaw tinatanong ko. Opo. Alam po namin yun, kami naaalarma, siyempre. Kaya nga po gumagawa kami ng mga reforma at ilang mga patakaran upang mabawasan ito. Pero siyempre po, hindi naman kami kayang mangako dito na sa susunod na taon ay zero na ang ganitong mga insidente dahil ito po ay beyond our control. Although of course we can do something about it to at least diminish the number ng mga nabibiktima ng mga organisasyong ito. Thank you. Please continue. So yun po, sir, hindi po sanction, sir, ng school yan. Hindi po alam na magulang yan. Papaalam na po yung mga bata sa magulang na may pupuntahan. Normally, nawawala po yung mga bata ng 3 to 5 days. Siguro po, depende po sa layo ng larangang guerrilla na pupuntahan nila. Tapos po, after nun, bababa po uli yung mga bata. Pero may pagkakataon po na yung mga bata, nagpapaiwan na pag December. Kumbaga, nahinog na maagang nahinog. So, hindi na bababa, nagtutuloy-tuloy na. So, after po na, sa normal procedure po na, bababa po uli yung bata sa school. Ito ulit, rally, indoctrination ulit, lecture, ED, rally. Then, pagdating po ng March, April, doon na po yung time na iniimbitahan yung mga kabataang estudyante na mag-full-time na o mag-tour of duty. Dati po, full-time yung ginagamit nila kasagaran, pero ngayon po, TOD, tour of duty. Pwede daw, sampa ka lang, 3 months lang, tour of duty. After 3 months, baba ka uli. 6 months lang. Pag 6 months, pag medyo di baba ka uli. Pero, based sa mga na-interview namin, trap Trap yung 3 months lang. Kasi once na yung bata, umakyat sa bundok, humawak ng armas, kasama ng mga NPA, pag 3 months na, pag gusto niyang bumaba, sasabihin sa kanya ng mga leader nila ron, hindi ka na pwedeng bumaba. Bakit? Kasama ka nung inambush natin yung pulis. Wanted ka na. Pag nahuli ka ng pulis sa militar, bububugin ka, tutorturin ka, kung babae ka, re-rapin ka pa, tapos papatayin ka. Makikita po ninyo yung linya na yan, sa mga aktivista pa lang, yan po yung unang linya nila. Kaya nga nung nasa PUP kami noon, nag-awareness drive kami, ginamita kami niya na, torture nyo, militar, pinapatay. Tinanong ko yung mga tibak doon Sabi ko, we have deployed soldiers sa palibot ng barangay sa palibot ng PUP since 2006. That was 2009 nung nag-awareness drive ako sa PUP College of Technology. Sabi ko, since 2006, 2009, 3 years. Bigyan nyo nga ako kahit isa lang. Isang pangalan ng tibak na dinukot, binugbog, tinorture, pinatay namin. Kahit isa lang. Wala silang masabi. So, kumbaga, alam natin kasi propaganda lang, di ba? Kaya nga, hanggang ngayon, yung pa rin yung pinapayuran nila. Maski sa mga nasa taas na, pag nag-TOD na yung bata, hindi na yung makakababa. Kasi bakit? Pinaghirapan nilang pasampahin yun Tapos pabababay lang nilang ganun-ganun lang. Diba? Pangalawa, yung recruitment talaga ng mga bata is napaka-importante sa taas niyan. Kasi
Yung mga eskwelahan sa white area o sa urban area, ito po yung kanilang PMA. Kumbaga Philippine Military Academy o OCS, Officer Candidate School. Na kapag na-recruit po nila rito, napasampa sa bundok, official po yan. Cadre yan. Sabi rin ni Joma, di ba, na ang revolusyon nila ay pamumunuan ng mga proletaryado. At yung proletaryado ay nanggagaling sa hanay ng manggagawa at estudyante. Kaya ganun po ka-importante yung estudyante sa kanila. Kaya pag-akyat po yan, mga official po yan. Political officer, logistic officer, finance officer. Yun po. Now, ano po yung nangyayari pag sampa ng bata? Siyempre, at the height of agitation niya, tapos kung may problema pa sa pamilya, baka napagalitan ng magulang o baka may nangyari, kamukha nung kwento kanina ng mga FRs natin, so magpo-full time na po yan. At pag nag-full time po yan, hawak ng armado, then after a few months po sa o few years, next pakiclick please, makakaranas po yung bata ng hirap. Mahirap po sa bundok. Dito kada kanto lang magpe-pedicab ka pa eh. Di ba? Mag-grab ka pa eh. Sa bundok walang grab, walang pedicab doon. Bundok-bundok ang nilalakad nila. Lalo na pagka hinahabol namin, takbo yan, walang kain yan, puyat yan, hindi makatulog yung mga yan. Lalo na pag naiinkwentro namin sa army. So, mahirap ang buhay sa bundok. Kumpara sa buhay nila sa syudad na iniwan nila para mabundok. Plus factor pa na magpapababa ng agitation nila is yung family. Siyempre, maalala niya, birthday ng nanay ko ngayon. Birthday ng lolo ko. Pag birthday ng lolo ko, nag-outing kami, masaya, pamilya. Diba? Yung ahong nasa abroad, nag-OFWs, umuwi sa homesick, eh, diba? Same thing sa mga bata. Nakakalala rin yung mga yan. Kaya nga, pinagbabawalan nilang tumawag yung bata. For the first few months na umakyat yung bata ron, bawal ang communication sa pamilya. Bawal gumamit ng cellphone. Kasi ayaw nilang ma-reconnect yung pamilya sa bata. So, siyempre, pag yung bata na homesick na, tawagan niya yung magulang niya, lalo ma-homesick yun. Lalo magdidesisyon bababa na. Kaya restricted po. Sa maliban sa usapin ng security, restricted po yung pagtawag sa pamilya dahil dinidisconnect po nila, ayaw po nila makunik uli yung pamilya sa mga bata. Then, yung pinaka-final po na maiisip na ng bata, kasi yung realization po, yung pagkukumpara ng propaganda sa kanila at yung actual na ginagawa nila, hindi pa po maiisip ng bata yung pagbulag pa siya sa agitation. Maiisip lang po ng bata yung pag napapagod na siya at nalulungkot na siya na yung pamilya niya. Doon siya mag-uumpisang magsuri. Dahil sabi nga daw ni Mao Zedong, walang pagsusuri, walang karapatang magsalita. So doon siya mag-uumpisa na, bakit ganito? Sabi, pagsilbihan namin yung masa. Yung isang estudyante po ng PUP na College of Communication na na-recruit po na full-time sa Aurora, yun yung realization na nakita. Pagdating daw po ng plato nila, sa isang sitio, pinaluto po niya yung baon nilang bigas. Pinagalitan siya ng platoon leader nila. Bakit mo niluto yung baon natin bigas? Manghingi ka niya sa masa. Eh sabi niya, wala nang makain yung masa eh. Tapos hihingi pa tayo ng pang-konsumo. Konsumo tawag ko niya sa pagkain. Wala nang makain yung mga masang may magsasaka ng hirap. Hihingan pa natin ng pagkain, kakainin natin. Eh di dagdag pabigat pa tayo sa kanila. So doon medyo na-shake yung kanyang agitation. Nakapag-isip-isip siya. Na parang mali naman yata yung propaganda na kaya tayo umalito STP, serve the people, di ba? Serve the masses. Pero in reality, ito yung masa na nagsisilbi sa atin. Yung masang may hirap ang nagpapakain sa atin. So yung mga sample ng realization. Another, yung nag-surrender sa akin na political instructor sa Davao del Norte, ang realization naman niya, yung nanay niya, nangingiram siya ng pera. Kaya pwede makahiram kahit 1,000 kasi nasa hospital yung nanay ko. Hindi siya binigyan ng pera. Sa SRC po yung Front Committee 34. Political instructor siya ng ABE platoon. Sabi nung bata, siya pera, sabi nung finance officer nila. O, di wala. 3 days after, umakyat yung asawa ng commander. Nangingi ng pera kasi i-hospital daw yung anak. Tanggol pa yung anak ng commander nila. Binigyan kaagad ng 10,000 ng finance officer nila. So doon, parang doon siya nag-isip, bakit gano'n? Ako nangailangan. Eh, political officer, political instructor din ako eh. Ano ako nangailangan? Walang pera. Bakit si commander? Bigay ka agad 10,000. Hanggang naisip na rin niya na siguro mga weeks ago, yung pag-aral yung member na galing sa hanay, nanghihingi din ng pera. Na hospital yung anak, wala rin daw pera. So those things are nagiging factor para makapag-isip yung mga bata. Na malaman nila na medyo mali yata yung yung sinasabi natin propaganda na pagsisilbihan natin yung masa at lipo ng pantay-pantay at yung sinasabi na simpleng pamumuhay, puspusang pakikibaka, eh mukhang mali yata. So, doon nakapag-isip yung bata. Hanggang dumating po yung punto, pakiclick please. Darating po yung punto na mag-isip yung bata na nagkamali siya napasok. Gusto niyang tumigil. Gusto niyang bumaba. At nagiging ng mga bata dahil naka-instill sa utak nila na hindi ka pwedeng bumaba, wanted ka na, pag nahuli ka ng police militar, ikaw ay bubugbugin, torturein, re-rapein, papatayin. So yun po yung medyo
pumipigil sa kanila na bumaba. Kahit gusto na ng bumaba, yun po yung pumipigil. Kaya nga po, kapag wala silang makausap na mag-assure ng kanilang safety sa pagbaba nila, pakiclick. Pag wala pong oportunidad na gano'n, wala silang makita ng daanan palabas na assure na yung security nila, hindi bubugbugin, hindi sila tutorturin, hindi sila papatayin, eh, wala pong magawa yung mga kabataan, stay na lang po sa bundok. Pero kapag meron po silang nakausap na mag-assure sa kanila na safe ka, hindi naman na talaga binubugbog ng AP at PNP yung mga nagsusurrender ng NPA, makita nyo na po yung mga revelations kanina ng mga former rebels natin. So pagka meron po nakita oportunidad yung bata na malalabasan niya, doon po sila nagsusurrender or nagalaylo. Yun po yung nangyari. So yan po yung kabuuan ng pattern na nakikita namin mula recruitment hanggang mag-surrender po yung mga bata. Nangyayari po yan, hindi lang po sa Metro Manila, nangyayari po yan sa Region 8, doon po kasi yung nakatira ngayon, pinag-aralan ko rin po yung ron, at nangyayari din po sa Davao Region yan sa Mindanao. Nationwide po, ganyan po yung recruitment scheme ng CPP, NPA, NDF. Next slide please. So ngayon po ito yung, dahil pinapalagan po natin yung buhay at kinabukasan ng ating mga kabataan, ito po yung nakikita natin na nangyayari. Sa kaliwa po, nakikita po natin yung agos ng buhay ng mga kabataan na may napupunta po sa mga gobyerno, sa gobyerno natin, at yung iba po, inare-recruit ng NPA sa eskwelahan nila. Meron po tayong effort ng gobyerno na na-recruit na, pero kumbaga, dahil po wala po tayong program to prevent the recruitment of PPP, NPA, NDF sa mga eskwelahan, naging never-ending story po tayo. For the past 50 years, ganun yung scheme nila, for the past 50 years, po tayong programa para pigilan po yung recruitment. Sabi ko nga, sa PUP, nakita nyo, before the time ni Dr. De Guzman, fairness sa kanya, mas grabe ho nun. Ngayon, medyo may nakikita po ako liwanag eh. Dati nun, madilim talaga. So, yun po yung nakikita natin dyan. Ngayon po, kung magkakaroon po sa tayo ng effort, next slide please, na maputol po natin yung recruitment. Di ba? Po natin itong mga kabataan na po kasi, di ba? Lahat namundok, mas, hindi naman naging maganda yung buhay. At tayo ito na magsisisi pa yung mga Pilipino, kung pwede naman, na tuloy pangarap nila ng PUP on the first place. Yung mga estudyante, kabataan, kaya pumasok ng PUP, may dalang pangarap nila na makapagtapos ng pag-aaral, di ba? Magkaroon ng magandang kinabukasan at matulungan yung kanilang pamilya. Pero pag na-recruit to, nawawala. Nakakalimutan yung pangarap niya, nakakalimutan niya yung pamilya niya. So yung po dito is importante po yung prevention. Kung mapiprevent po natin to, baka maging tahimik na po yung ating bansa at masave po natin yung mga buhay ng mga kabataang estudyante na nasayang dahil nare-recruit ng CPP and PNP. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Major Chico. Retired ka na. So, ano yung ginagawa mo ito ngayon? Actually, sir, I organized a group sa Tacloban City, yung Youth Guide PH, hindi pa nga napaparegister. Pero advocacy po namin, sir, is makapag-save ng kabataan. Nagkakandak pa rin po ako ng awareness drive sa mga schools para maging aware yung mga kabataan, pati yung mga magulang. Kasi, for me, the best people to protect the students ay yung pong kanyang magulang at yung kanyang mga teachers. Hindi po army, hindi po sundalo, hindi po police, yung the best na mag-protect sa mga estudyante. And the best po, yung magulang po nila at yung mga teachers nila. Kaya lang, paano po mapoproteksyon ng magulang, yung kanilang anak, kung hindi po alam ng magulang, kung paano mag-recruit yung CPP and PNDF. Thank you. Thank you very much.